So this highlights the proposed 2027 budget of the DPWH. If I may just show the highlights of the budget. Ito po, no? It is a budget of 643.95 billion, higher by roughly about 20%. Tumaas ng 20% ang hinihiling na pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa susunod na taon. Sa 643.95 billion pesos na proposed 2027 DPWH budget, pinakamalaking bahagi dito ay para sa National Road System na umaabot ng halos 200 billion pesos. Sumunod dito ay para sa Foreign Assisted Projects na nasa 117 billion pesos habang nasa 83 billion pesos naman ang para sa flood management. Sa pagdinig ng House of Representatives para sa panukalang pambansang budget, ipiniresinta ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga reforma ng ahensya sa pagbuo at pagpapatupad ng infrastructure projects. Kabilang dito ang pagpapalakas ng technical at project vetting para masiguro na maayos ang mga proyektong isasama sa National Expenditure Program. Masinigpitan din ang requirements para sa validated geotagging, Certificate of Implementability, kabilang na ang right-of-way at certification na walang duplicate project. Uubligahin din ang pagsusumite ng master plan, feasibility study o katumbas nitong local plan. There is a limit to the number of projects that can be implemented by a district engineer or a regional office. Nalaman ko po na lampas na po pala sa ideal number. I think up to, Yusek Ador, up to what? Triple, quadruple? In some case, triple, quadruple the ideal. Kunyari po, ang ideal po na ini-implement lang ng isang district engineering office ay Bunsod ng mga reforma na ipinatutupad ng DPWH na wala ang halos kalahati ng mga dating bilang ng mga proposed DPWH project. dati, aabot ng 25,000 kada taon ang proyekto ng DPWH. No, pinakita ko kanina. Ngayon, nasa 11,000 na lang. Ang dahilan dyan is talagang naging stricto tayo sa pagpapasok ng mga proyekto sa budget. Dati kasi, sasabihin na natin yung totoo, alam na natin lahat to eh. Dati, project title lang tsaka cost, yun lang ang sinasubmit. No, walang programa, walang plano, walang study, hindi base sa mga master plan, hindi base sa mga pangangailangan, hindi coordinated. So lahat yun, tinatry na natin i-address ngayon. Para sa transparency, isusumite at i-upload na rin sa DPWH website portal ang mga supporting documents para mas mapabuti ang information at traceability ng bawat proyekto at masiyasat din ito ng publiko. Ngunit kinuwestiyon ni Navotas Lone District Representative Toby Tiangco kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nailalathala ang 2026 General Appropriations Act o GAA. Sinangayunan naman ito ni House Committee on Appropriations Vice Chairman Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. Pero yung last year po hanggang ngayon, yung 2026 GAA, hanggang ngayon po hindi pinapublish pero sinasabi po sa website, ipapublish natin. So bakit wala pa rin po? Well, I will just refer this to the Chairwoman kung na-publish ba o hindi talaga yan na Honorable Toby, but I agree with you that this should have been published already para at least makita ng lahat, hindi lang tayo, kung hindi ang lahat ng mga kababayan natin sa ating mga distrito. Inirekomenda rin ni Tiangco na ayusin ng DPWH ang mga panukalang proyekto ng ahensya na aminado silang hindi na isama sa 2027 National Expenditure Program o NEP na siyang proposed budget na binuo ng sanghay ng ehekutibo. So papaano po natin popondohan yung ibang nakita ni Sec Vince na mga lugar na kailangan ng flood control projects pero hindi po nasama sa 2027 dahil pag linagyan natin ng pondo yan, baka sasabihin po ulit sa atin, Mr. Chair, insertion po yun. So mas mabuti po kung pwede na maging institutional amendment po yan para ang request po ay manggagaling po sa DPWH at hindi po Kongreso ang nag-isip ng mga amendments na yon at para hindi po lumabas na insertion po yon, Mr. Chairman.
Samantala, inusisa naman ni talino at galing ng Pinoy o TPG Party List Representative Jose Teves Jr. ang antala sa pagpapatayo ng mga school building sa Regions 3, 4 at 5. Aminado naman si Secretary Dizon sa antala sa implementasyon para sa school building projects noong 2025. Isa niya sa mga dahilan ng delay ay ang pagpirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DPWH at Department of Education o DepEd. Ngayon pong 2026, minarapat po namin na pabilisin ito. At ngayong 2026 po ay nakapagpirmahan po kami ng MOA nitong April 2026. No? Nagsimula na po tayo ng procurement process natin para sa classrooms ngayong pong Agosto. So, kung dati po MOA pa lang ng Agosto, previous years, ngayon po, bidding na po tayo ng Agosto. Umaasa ang DPWH na sa Setyembre ay magsisimula na rin ang konstruksyon para sa mga naturang gusali na pampaaralan. Pero meron na po tayong sinigawang catch-up plan at dumadami na po tayo ngayong 2026. At kampante po ang DPWH na yung lahat po nung 5,000 classrooms na naka-budget out of the 13 billion Basic Education Fund for 2025 ay magagawa po by the end of 2026 or bago mag-expire yung pondo ng 2025. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.